Pasipikasyon, kooptasyon. Yan ang ilan sa mga patakarang na ipatupad ng pamahalaang Amerikano. Ano-ano ang naiambag nito sa ating kasaysayan? Yan ang ating tututukan sa asignaturang ito. Ako, si Teacher Grace, ang inyong gabay sa pagkatuto ngayong araw. Alam mo ba ang tawag sa isang pandemyang sakit na dinaranas ng maraming tao sa mundo, maging sa ating bansa? Tama! Ito ay ang COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Dahil sa sakit na ito, nagpalabas ng mga kautusan o patakaran ang ating pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa ating bansa. Kagaya ngayon, nagpatupad din ng mga patakaran ang pamahalaang Amerikano sa panahon ng kanilang pananakop sa ating bansa. Tara, sabay nating tukuyin ang mga patakaran at ang mga paglabag ng mga Pilipino sa mga patakarang ito. Ang patakarang pasipikasyon o panunupil ay patakaran at batas upang masupil ang mga diwang makabayan ng mga Pilipino. Nagpatupad din ang mga Amerikano ng mga batas na puspusang tumugis at nagpataw ng mabigat na kaparusahan sa kanila. Mayroong 4 na batas sa patakarang ito. Una, ang batas sedisyon ay ang pagpapataw ng parusang kamatayan o habang buhay na pagkabilanggo sa mga taong nagpapahayag ng paglaban at pagpuna sa pamahalaan at pangangasiwa ng mga Amerikano. Pangalawa, ang batas brigansya ay nagpalaganap ng katawagang bandido o ladrones sa mga Pilipinong revolusyonaryo. Dahil dito, tinakip ang sinumang mapaghinalaang naghangad ng kanilang sariling pamahalaan. Kabilang sa mga naging biktima ng batas na ito, si Macario Sakay na nagtatag ng Republika ng Katagalugan sa Timog Luzon. Pangatlo, ang batas rekonsentrasyon ay isa ring batas sa patakarang pasipikasyon. Ito ay binigyang otoridad ng Gobernador General ng Amerika ang mga gobernador na ilipat o irekonsentra ang mga residente ng mga bayan at lalawigan. Pinaniniwalaan na pinamumugaran ng mga rebelde o ladrones ang malalaking bayan ng munisipyo. Ito ay naging mabisang paraan upang dakpin ang mga rebelding pinuno at ilayo sa simpatya at tulong ng mga mamamayang Pilipino. Pang-apat, ang batas ukol sa watawat ay nauukol sa pagbabawal ng pagwagayway o paglabas ng lahat ng bandila, banderitas, sagisag o anumang ginamit ng mga kilusan laban sa mga pamahalaang Amerikano. Nagbago ang kaisipan ng mga Amerikano at pinayagang gamitin ng mga Pilipino ang sariling watawat sa anumang okasyon matapos ang pag-amenda sa batas makalipas ang 12 taon. Natalakay natin ang mga batas sa mga patakarang pasipikasyon. Upang maintindihan ang talakayan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang batas na nagpalaganap sa katawagang bandido sa revolusyonaryong Pilipino? Mahusay! Ang sagot ay batas brigansya. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng katawagang ladrones? Tama! Ang sagot ay magnanakaw. Pangatlo,
Ano ang karampatang parusa kapag lumabag sa batas sedisyon? Magaling! Ang sagot ay kamatayan o habang buhay na pagkabilanggo. Pang-apat, bakit dinakip ng mga Amerikano si Macario Sakay? Magaling! Dahil nagtatag siya ng republika laban sa mga Amerikano. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? Ikaw ay napakagaling kung 4 ang iyong tamang sagot. Magaling naman kung 3 ang nakuha ninyong tamang sagot. At pagbutihan pa sa mga susunod na gawain kung 1 o 2 ang inyong score. Noong nakaraang taon ay pumili ang mamamayang Pilipino ng mga taong mamumuno at manunungkulan sa ating barangay, lungsod, probinsya at maging sa buong bansa. Noon pa man, ang halalan o pagpili at pagboto ay nagawa na rin ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Alamin natin ang iba pang bagay na ginawa ng mga Amerikano sa ilalim ng patakarang kooptasyon. Ang patakarang kooptasyon o Pilipinasyon ay naglalayong unti-unting sanayin ang mga Pilipino na maging kawani ng pamahalaan. Binuo ang patakarang ito upang higit pang mapatatag ang patakarang pampolitika at pangkabuhayan sa unang dekada ng kanilang pananakop. Ang reorganisasyon ng pamahalaan ay ang paglalagay ng mga Pilipino na maging kawani ng pamahalaan. Binuo ang patakarang ito upang higit pang mapatatag ang patakarang pampolitika at pangkabuhayan sa unang dekada ng kanilang pananakop. Ang reorganisasyon ng pamahalaan ay ang paglalagay ng mga Pilipinong kawani sa mga pamahalaang munisipal. Ang mga kwalifikasyon ng mga botante ay lalaking may edad na 20 hanggang 30 taong gulang, naninirahan ng higit kumulang 6 na buwan sa lugar na pagbubutuhan, nakahawak na ng lokal na posisyon sa bayan, may ari-arian na may halagang 500 piso, nagbabayad ng taunang buwis na 30 piso at higit sa lahat, nakakabasa, nakasusulat at nakapagsasalita ng Ingles o Kastila. Ang unang halalan sa asembleya ay nangyari noong Hulyo 1907. Ito ay pinasiyanan noong 12 ng Oktubre 1907 sa Manila Grand Opera House. Nahalal si Sergio Osmeña Sr. bilang speaker at si Manuel L. Quezon bilang leader ng mayorya. Ang Philippine Organic Act naman ay naglayon na magkaroon ng isang lehestura na bubuuin ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Ang mababang kapulungan ay tatawaging Asembleya ng Pilipinas na inihalal ng mga botanteng Pilipino at tatawaging Komisyon ng Pilipinas ang mataas na kapulungan na may pananagutan sa pagpasa ng mga batas na may relasyon sa Pilipinong Muslim na katutubo. Maliban sa wikang Filipino, tayong mga Pilipino ay nahasarin sa pagsasalita ng wikang Ingles. Kaya't kahit batang katulad mo ay nakakapagsalita rin ng Ingles. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin mahal ang wikang Filipino. Ngunit, kailan ba nagsimulang matutong magsalita ng Ingles ang ating mga ninuno hanggang sa inyong henerasyon?
Sa patakarang kooptasyon, kaagad na itinatag ng mga Amerikano ang sistema ng edukasyon noong nasiguro na nila na nasakop na ang bansang Pilipinas. Pinalawak ng mga Amerikano ang libreng edukasyon at paggamit ng wikang Ingles bilang medium sa pakikipagtalakayan. Napaisip ka rin ba kung bakit karamihan sa mga nagmamay-ari ng malalawak na lupain ay ang mga pamilyang may kaya? Bakit hindi na mga prailing Kastila ang namumuno sa mga simbahan? Yan ang ating malalaman sa susunod nating tatalakayin. Ang pagbili ng mga lupain ng mga praile. Binili ng mga Amerikano ang naglalakihang lupain na pag-aari ng mga prailing Kastila sa bukid, ngunit mas malaking bahagi ang naipagbili sa mga may kaya at dati nang may maraming lupa. Kasama rin sa kasunduan na unti-unting mapalitan ng mga Pilipino ang mga Kastilang pari sa Prailocasya. Inyong naunawaan kung bakit nabuo ang patakarang kooptasyon o Pilipinasyon at ang mga batas nito. Ngayon naman mga bata, nais kong kilalanin ninyo ang mga kwalifikasyon sa pagboto. Isulat ang PA kung nangyari lamang sa pananakop ng mga Amerikano. PN naman kung nangyari lamang sa panahon ngayon. Umagkapareho kung ang nangyari sa magkaparehong panahon. Una, lalaking may edad 18 pataas. Tama! Ang sagot ay PN. Pangalawa, nakakapagsalita ng Ingles o Kastila. Magaling! Ang sagot ay PA. Pangatlo, nakatira ng 6 na buwan sa lugar na pagbobotohan. Mahusay! Ang sagot ay magkapareho. Pang-apat, babaeng may edad 18 pataas. Magaling! Ang sagot ay PN. Pang-lima, may ari-arian na may halagang 500 piso. Napakahusay! Ang sagot ay PA. Ngayon naman mga bata, kilalanin natin ang mga patakaran, estratehiya o batas kung ito ay patakarang pasifikasyon o patakarang kooptasyon. Sinanay ang mga Pilipino na maging kawani ng pamahalaan. Magaling! Ipinalabas ang batas na nagbabawal sa samahan at kilusang makabayan. Mahusay! Hindi pinahintulutan ang pagwagayway ng bandilang Pilipino at mga simbolo at kulay na may kaugnayan sa kalipunan. Tama! Binigyan diin ang pagtuturo sa wikang Ingles ang katutubong kultura. Ang galing naman! Binili ang mga naglalakihang lupain ng mga praile.
Napakahusay! Mga bata, inyong natutuhan ang patakarang pasifikasyon at patakarang kooptasyon ng pamahalaang Amerikano. Para mas lalo pang mapaigting ang inyong kaalaman, pakikuha ang inyong Module 2, Pamahalaang Kolonyal ng mga Amerikano. Sagutin ang tayahin sa pahina 38 hanggang 39. Kung gusto nyong mapanood muli ang video lesson na ito, isearch lang ang aming YouTube channel, Aral TV DepEd Leyte. I-click ang like at mag-subscribe para lagi kayong updated. Mga bata, isa na namang makabuluhang araw para sa ating lahat. Naway lumawak ang inyong kaalaman ngayong araw. Kagaya ng lagi kong paalala sa inyo, kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang gawaing ito, huwag mag-alinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa inyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Ako ang inyong Teacher Grace. Lagi nating tandaan na lamang ang may alam sa araling panlipunan. Hanggang sa muli!